Kabanata 3411. Malamig na tumawa si Dahlia habang pinapanood ang laban. Tapos ka na, Harvey. Naiinis na sigaw niya. Iyon ay isang maalamat na hakbang mula sa Heavenly Temple, ang Ghost Sword. Hindi makikita ng iyong mga mata ang katotohanan. Wala kang choice kundi mamatay. Magsisimula na akong humingi ng awa kung ako sa iyo. Kung tutuusin, hindi nakakahiyang lumuhad sa harap ng mas malakas na tao. Ang tunay na lalaki alam kung kailan dapat sumuko. Siyempre, ibang usapan kung magpasya si Mr. Garcia na patayin ka o hindi pagkatapos mong lumuhad. Nagtawanan ang lahat sa mayayabang na salita ni Dahlia. Gusto nilang patayin si Harvey, pero mas gusto nilang makita siyang humingi ng awa. Maging si Cody ay natatawa habang ginagawa ang kanyang paggalaw. Gusto niyang sirain ang espiritu ni Harvey, at gusto niyang makitang umiiyak si Harvey. Habang walang tigil na iniinsulto ng lahat si Harvey, isang mahinang ngiti lang ang ipinakita ni Harvey. Anong palabas? May experienced sa martial arts ang pamilya John, Dahlia. Mayroon kang malalim na koneksyon sa Golden Palace, ang lugar ng pagsasanay ng sagradong martial arts ng Floatwell. Hindi mo ba naiintindihan ang mga pangunahing prinsipyo ng martial arts? Mga pangunahing prinsipyo, malamig na tumawa si Dahlia. Ang bilis ay ang tanging paraan sa pangmatagalang tagumpay. 3 taong gulang pa lang ako nang natutunan ko ito. Tuloy mo lang. Ano ang gagawin ng bilis para sa iyo ngayon? Itigil na ang pagiging walang muwang. Ngumiti siya. May isa pang kasabihan. Ang tunay na lakas ay higit sa lahat. Nabasag ang putol na espada ni Harvey. Ang mga piraso nito ay lumipad kung saan-saan. Ano? Hindi. Gaya ng inaasahan sa isa sa 3 dakilang monks. Nag-react kaagad si Cody, sigaw niya at agad na napa-atras. Kahit mabilis ang reaksyon niya, medyo huli pa rin siya. Ang mga shards na ipinadala ni Harvey ay nagawang tamaan ang bawat ilusyon na nilikha ni Cody. Tanging ang tunay na katawan ni Cody ang makikitang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Isang tipak ang tumusok sa kanyang dibdib habang hawak pa rin niya ang kutsilyo. Maya-maya ay bumulwak ang dugo sa kanya, gumana ang plano ni Harvey. Paf! Nang inag ang katawan ni Cody bago bumagsak sa lupa na lumuhod. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Walang tigil siyang nanginginig, para siyang matanda. Ang hypnotic technique ay ganap na naubos ang kanyang enerhiya. Hindi na siya ang dakilang monk, at isa na lamang siyang baldado na matandang lalaki. Si Cody ay hindi sumigaw, at hindi rin siya nagpumiglas. Napahawak na lang siya sa dibdib niya, baka sa mukha niya ang kawalan ng paniwala. Hindi pa siya patay, pero malapit na siya. Natalo siya. Magagawa ni Harvey ang pagtatapos ng atake anumang oras. Ha! Laking gulat ng lahat sa nakita, na para bang pinangunahan mismo ng kanilang ama ang kanilang harapan. May tiwala sila kay Cody. Ngunit ang kanilang pananampalataya ay natalo sa mababang tao mula sa bansa H. Hindi alam ng mga Indian kung ano ang magiging reaksyon. Nalaglag din ang panga ni Dahlia. Hindi niya akalain na magagawa ni Harvey ang mga bagay-bagay at talunin si Cody kapag siya mismo ay nasa bingit na ng kamatayan. Mabilis. Protektahan si Mr. Garcia. Huwag mong hayaang patayin siya ng taong iyon. Nang inag ang isang Indian bago siya nagkamalay. Itinaas niya ang kanyang espada at tumayo sa harap ni Cody. Sumunod naman ang iba, sinusubukang pigilan si Harvey sa anumang bagay. Hindi pinansin ni Harvey ang mabangis na mukha ng mga Indian at kalmadong tumingin kay Cody. Kung iyon lang ang kailangan mong ipakita ang iyong mystical arts. Mukhang hindi mo makukuha ang gusto mo ngayon. Itinaas ni Cody ang kanyang ulo, nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Bakas ang hinanakit sa kanyang maputlang matandang mukha. Kaming mga Indian ay palaging magbabalik ng pabor. Hindi pa tayo tapos dito. Hindi ba tama iyon? Nagkibit-balikat lang si Harvey. So sinasabi mong matatapos ang lahat kung haharapin ko kayong lahat dito. Namutla ang mga Indian nang marinig nila ang pamatay na tono ni Harvey. In private, sinumpa nila si Cody at ang buong pamilya nito. Bakit ngayon mo pa gustong maghayganti? Nasisiraan ka na ba ng bait?
Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang mga ganyang bagay. Bawat isa sa atin ay mamamatay kung galitin mo siyang muli. Sa kasamaang palad, wala silang ibang pagpipilian. Itinaas nila ang kanilang mga espada at baril, naghahanda upang labanan si Harvey hanggang sa kamatayan. Bang! Biglang isang malakas na tunog ang narinig. Ang nakalock na pinto ay agad na pinalipad. Hindi nagtagal ay sumunod ang isang linya ng gintong Land Rovers. Isang nangingibabaw na figure ang lumabas sa sasakyan. Dati, si Cody ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nang makita niya ang figure, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang hindi mo kami mapapatay ngayon, Harvey. Baka kailangan mo ring pagbayaran ng iyong buhay. Nakahinga ng maluwag si Dahlia matapos makita ang gintong Land Rover. Mabilis siyang sumenyas, sinabihan ang kanyang mga tauhan na tumabi. Siyempre, alam na alam ni Dahlia kung sino ang dumating. Tahimik na sumulyap si Harvey sa gilid. Nakita niya ang ilang tao na nakasuot ng gintong damit na bumababa sa sasakyan. Ang mga gintong espada ay nakasabit sa kanilang mga baywang, at tila sila ay mga sinaunang kabalyero. Ang namumuno sa grupo ay isang bata at matikas na babae na may bossy look. Siya ay mga 5.6 na talampakan ang taas, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga hiyas. Naglakad siya patungo sa karamihan, pinangungunahan ng grupo ng mga tao sa likod niya sa buong oras. Sinamaan niya ng tingin si Harvey bago tumawa. Napaka-interesante. Hindi ko alam na ang mga tagalabas ay maaaring pumatay ng kusa sa flute whale sa mga araw na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mga taon na makakita ng isang taong mayabang. Ngayong nandito ka na, hindi mo na kailangang isipin na umalis pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay palaging kailangang magbayad para sa kanilang mga pagkakamali. Sinuri niya si Harvey at nagpakita ng matinding ekspresyon. Kung ayaw mong mamatay ngayon, sumuko ka na. Nag-cross arm si Harvey. At sino ka naman? Ako si Carla Myers, ng Golden Palace Law Enforcement. Mayabang na sigaw ng babae. Sa flute whale, ang aming awtoridad ay mas mataas pa kaysa sa pulisya pagdating sa underworld. Oh, kamangha-manghang. Maghintay ka dito sandali. Magpupunas ka ng sahig pagkatapos kong gawin na lampuin si Cody. Siguraduhin mong malinis ito. Hindi kailangang malaman ni Harvey kung saan nanggaling ang mga taong ito, o kung paano nila maaangkin ang naturang awtoridad. Ang kailangan lang niyang malaman ay nandito sila para ipagtanggol si Cody. Para kay Harvey, walang makakapigil sa kanya na patayin si Cody. Ang anak ni Cody, ang kanyang mga estudyante, at ang marami sa kanyang mga tao ay kailangang tapusin ni Harvey. Magkakaroon ng maraming problema kung ang sitwasyon ay hindi haharapin sa lugar. Walang choice si Harvey. May death wish ka ba? Napaungol si Carla sa mahinahong salita ni Harvey. Baliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang kinakaharap mo dito? Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng Golden Palace? Kilala mo ba kung sino si Mr. Garcia sa amin? Nasa kalagitnaan tayo ng araw. Masyado kang mayabang. Hindi pa namin naayos ang mga bagay sa iyo para sa pagpatay kay Freddy. At ngayon, nandito ka na naman at nambubugbog ng mga tao. Hindi lang nirerespeto mo ang namatay, kundi lahat kami ay hindi mo rin ginagalang. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tinapunan ni Carla ng malamig na tingin si Harvey habang nagli-lecture sa kanya. Sa ngalan ng law enforcement ng Golden Palace, binabalaan kita. Sumuko ka na o hintayin mo kaming haharapin ka. Kung tumanggi ka, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyari. May patunay na pinatay mo si Freddy. Nahuli ka na ngayon. Walang magsasalita kahit barilin kita dito. Tinagilid ni Carla ang ulo. Ang mga lalaking nasa likod niya ay naglabas ng kanilang mga espada at pinalibutan si Harvey. Nakakainsulto ang itsura nila, na parang nanalo na. Sigurado silang matatapakan nila si Harvey. Napatingin si Harvey kay Carla, na curious. Hindi niya akalain na ang babae mula sa Golden Palace ay magiging napakagalit sa kanya. Hindi man lang siya nagdalawang isip na kumilos. Pero may na-realize siya. Hindi siya mukhang isang babae mula sa country age.
Ang babaeng ito ay malinaw na mula sa India, o hindi bababasa, siya ay may mga ugat na bumalik doon. Sa paghusga sa relasyon ni Harvey sa mga Indian, magiging kakaiba kung hindi siya magpasya na patayin siya. Sa madaling salita, inabuso ni Carla ang kanyang kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Tahimik na ngumiti si Harvey, ngunit nakatuon ang mga mata niya kay Carla. Hindi mo masasabi ang mga bagay na ganyan. Pinatay si Freddie ng isang katulong ng pamilya John. Walang kinalaman sa akin iyon. Alam ni Frankie ang tungkol sa katotohanan, ngunit sinubukan pa rin niya akong e-frame para dito. Naparalisa ko lang siya sa pagtatanggol sa sarili. Natural lang iyon, di ba? Si Cody ay may halos 100 tao sa paligid ko. Gusto niyang maghiganti, ano pa ba ang magagawa ko kundi lumaban? Huwag mong sabihin sa akin na ang mga nakapaligid sa kanila at ginawa silang lumaban para sa kanilang buhay. Sinubukan nila akong patayin at e-frame ako ng maraming beses. Gayunpaman, ang law enforcement ng Golden Palace ay hindi magpapatupad ng hustisya para sa akin kahit na sinasabi mong kontrol mo ang underworld ng Floatwell. Ngayong lumaban na ako, pumasok ka rito na nagkukunwaring Captain America, na nagsasabing kinatawan mo ang batas at katotohanan. Hindi mo ba naisip na medyo katawa-tawa ka? Hindi nagdalawang isip si Harvey na ipahiya si Carla. Ang ekspresyon ni Carla ay patuloy na nagbabago, natural na naiintindihan niya ang sinasabi ni Harvey. Gayunpaman, pinili niyang huwag pansinin ito. Hindi ko napansin. Pagkatapos ng lahat, wala kang patunay sa iyong mga salita. Senggal niya, malamig na tinitigan si Harvey. Walang silbi ang pagbuka ng iyong bibig sa harap ko. Nakikita kong nananakit ka ng mga tao, at sinusubukan mong pumatay ng mga tao sa harap mismo ng aking mga mata. Si Master Garcia ay isang lingkod ng Golden Palace. Hindi mo lang sinira ang reputasyon ng Underworld. Ngunit magdudulot ka rin ng diplomatikong alitan at masisira ang imahe ng bansa H. Mula sa pananaw na ito, ikaw ang kontrabida. Kalimutan na kita. Karapat-dapat kang barilin hanggang sa mapatay sa puntong ito. Wala akong pakialam kung bakit mo naisip ang gawin ito. Dapat mong ihulog ang iyong armas at tanggapin ang iyong parusa ngayon din. Malinaw na hinamon ni Carla si Harvey noon at doon. Subukan mong suwayin ako kung gusto mo. Malalaman mo ng eksakto kung bakit ang Golden Palace ay itinuturing na isa sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Naturally, bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas ng Golden Palace, si Carla ay napuno ng kumpiyansa. Maging ang mga taga-lungmen ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Hindi lang bossy, mayabang din siya. Hindi napigilan ni Cody na matawa sa nakita. Si Harvey ay isang masamang tao at walang hiyang tao. Kung hindi niya ako pinagbantaan sa buhay ng aking apprentice para sa pagkakataong makalusot sa akin, hindi ako matatalo. Dapat bigyan mo ako ng hustisya. Bigyan mo ako at ang mga Indian dito ng patas na salita. Sinimulan ni Cody na magpahangin ng apoy dahil natatakot siyang baka magalit si Carla at ang iba pa. Nagpasya siyang ipinta si Harvey sa masamang liwanag sa pag-asang walang mangyayaring ganoon. Gusto niyang malaman ng lahat na hindi masyadong malakas si Harvey. Itinaas ni Carla ang kanyang ulo pagkatapos marinig ang mga salita ni Cody, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Mr. Garcia. Sisiguraduhin ko yan. Kung tutuusin, ito ang trabaho namin. Sisiguraduhin naming mananatiling balanse ang underworld. Malamig na pinandilatan ni Carla si Harvey matapos magbigay ng maayos na pagsasalita. Handa ka na ba talagang mamatay laban sa amin? Bulalas niya. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Kahinatnan. Tumawa si Harvey, hindi nagbibigay ng diretsyong sagot. Nakipagsabuatan ka sa kaaway para samantalahin ang isang tao nang hindi man lang inaalam ang tama sa mali, ngunit naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Hindi ko sasabihin kung paano mo ituturo ang iyong daliri sa kung sino ang itinuturo ng ibang tao. Sa pamamagitan ng iyong katalinuhan, hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko. Pero, hindi ka ba natatakot sa magagawa ko kung magagalit ako? Maaari ko bang tanggapin iyon bilang isang banta, Harvey York?
Parang yelo ang mukha ni Carla. Enough talk. Alam mo lang na nakakagawa ka ng malaking pagkakamali dito. Ituloy ang paggagala, at sisiguraduhin kong babayaran mo iyon. Papatayin kita at pagkatapos ay ihahampas ko ang bangkay mo sa lupa. Sa oras na iyon, malalaman mo na ang Golden Palace ay hindi dapat gawing biro. Kabanata 3415. Para kay Carla, syempre bata pa lang si Harvey. Nagalit siya na ang gayong tao ay naglakas loob na tanungin ang kanyang awtoridad. Pakiramdam niya na hinamon ang pagpapahalaga sa sarili, hinugot niya ang kanyang espadang natatakpan ng hiyas bago itinutok sa lalamunan ni Harvey. Magpakumbaba at sumuko, malamig niyang bulalas. Papatayin kita kapag hindi mo ginawa. Stupid, ngumisi si Harvey. Maya-maya lang ay maririnig na naman mula sa labas ang dagandong ng mga makina. Aatake na sana si Carla, ngunit huminto siya at ang mga taong nasa likuran niya, at bahagyang naningkit ang mga mata nila nang makita ang number plate ng Bentley sa likod nila. Ang mahusay na plaka ng lisensya ay mula sa Walls Inc., isang malinaw na senyales sa lahat na mayroong mga tao sa loob nito na isang hindi pangkaraniwang tao. Si Shena na nakasuot ng damit ay lumabas ng sasakyan na may nagyayelong ekspresyon. Ilang lalaking nakaitim ang sumunod sa tabi niya. Ibang-iba ang mga taong ito sa mga bodyguard niya noon. Nakataas ang ulo nilang lahat, malamig din ang ekspresyon nila. Ang isang badge na may simbolo ng dragon ay makikita rin sa kanilang dibdib. Biglang lumingon si Carla, at lumiit ang kanyang mga mata. Dragon Guard, bulalas niya, mayroong 4 na haligi ng H-Country. Longmen, Dragon Palace, Dragon Cell, at Dragon Guard. Sa 4, ang Dragon Guard ang pinakanamumukod tangi. Ang kanilang buong pag-iral ay umiikot sa pagprotekta sa mga tao ng bansa H na may mga espesyal na pagkakakilanlan. Sa madaling salita, ito ay sapat na upang patunayan ang kalubhaan ng pagkakakilanlan ng magandang babae. Hindi alam ni Carla kung sino ang babae, ngunit malinaw niyang nakilala ang Dragon Guard. Tahimik niyang sinuot ang kanyang espada. Nang makita si Shena, si Carla ay kusang humakbang pasulong. Magandang gabi, may misyon pa kami ngayon. Mangyaring bumalik ka na lang. Natural, binalaan ni Carla ang babaeng nasa harapan niya na huwag makialam sa mga pangyayari. Hindi na pinansin ni Shena si Carla ng tuluyan at nakangiting naglakad papunta kay Harvey. Masyadong maraming problema ang pinagdaanan mo, Sir York. Maaari mo akong tawagan kung gusto mong harapin ang mga kaganapan ngayong gabi. Tutal, tinanong ko na ang tatay ko tungkol dito. Sinabi niya sa akin na tama na sundin ang batas. Gayunpaman, kailangan kong harapin kaagad ang salarin bago ang anumang bagay. Hindi sila dapat hayaang gawin ang anumang gusto nila. Ngumiti siya, napakabait mo naman. Hindi mo kailangang madumihan ang iyong mga kamay para lang dito. Kung tutuusin, hindi sila karapat-dapat. Napangiti si Shena. Pagkatapos, sinulyapan niya si Cody at ang iba pa. Tama ka tungkol doon, ngunit kailan ko sinabi na ako mismo ang gagawa? Sumenyas naman si Shena, bakit hindi tayo mag-midnight snack together? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ngumiti si Harvey at tumango. Excuse me, wala akong pakialam kung saan ka nanggaling, pero paano? Nagdilim ang mukha ni Carla sa isang iglap nang humakbang siya pasulong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumugod na si Dahlia at agad na tinakpan ang kanyang bibig. Natural, nakilala na ni Dahlia ang mukha ni Shena. Hindi lang inaanak si Shena ni Colton, ngunit mayroon din siyang mga tao mula sa Dragon Guard na nagpo-protekta sa kanya. Si Dahlia ay nahaharap sa isang nakagigimbal na realisasyon. Sa tingin mo ba maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo, bastard? Galit na galit si Cody nang makita niyang papaalis na si Harvey. Akala niya natatakot si Carla. Hindi pa tayo tapos dito. Kami, isang eksperto mula sa Dragon Guard ang lumabas pagkatapos ng mahabang katahimikan. Casual niyang dinampot ang espada sa lupa at pinitik iyon gamit ang kanyang daliri. Swoosh, swoosh, swoosh. 12 ng mga shards ang lumipad diretso sa lalamunan ng mga Indian sa isang iglap. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa sakit.
Tinakpan ni Cody at ng iba ang kanilang mga lalamunan habang nakahiga sila sa lupa, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Bakas sa mga mata nila ang hindi paniniwala at galit. Hindi nila akalain na madali silang papatayin ng eksperto. Wala silang ibang mapagpipilian kundi titigan ang eksperto, na walang magawa. Binuksan ni Shena ang pinto ng kotse para kay Harvey, na para bang wala siyang nakitang nangyari. Halika, Mr. York. Hindi mo ako iginagalang kung hindi mo ako kasamang kumain. Bumantong hininga si Harvey at sinenyasan si Rachel bago sumakay sa kotse ni Shena. Habang papaalis ang Bentley sa lugar, binitawan ni Dahlia si Carla bago ito bumagsak sa lupa, bakas sa mukha nito ang takot. Laking gulat ni Carla at ng iba pa sa nakita. Marami silang ginawang paghahanda bago sila pumunta dito. Hindi mahalaga kung nagplano si Harvey na lumaban hanggang sa wakas o hindi. Kahit anong uri ng suporta ang ibinigay ni Harvey, ang Golden Palace ay kakayanin ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Holy Martial Arts Training Ground ay hindi lamang para sa palabas. Madaling mahuli si Harvey at mapanatilihing buhay si Cody. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na biglang susulpot ang misteryosong babae kasama ang mga lalaki mula sa Dragon Guard. Hindi lang sila agad nakipag-deal sa mga Indian, kundi dinala pa nila si Harvey para sa midnight snack. Si Carla at ang iba ay hindi maniniwala sa ganoong bagay kung hindi nila ito nakita sa kanilang sarili. Hindi lang nabigla si Carla ngunit nangilabot siya. Ang mga bagong dating ay nang-ahas na patayin ang mga nasa ilalim ng proteksyon ng Golden Palace. Ang plaka ng Bentley ay mula sa Walsing. Dumating din ang Dragon Guards. Ang gayong malakas na tao ay dapat malaman ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay. Gayunpaman, nangangahulugan din iyon na ang taong iyon ay ganap na hindi natatakot sa Golden Palace. Yung bastard na iyon, paano siya napakaswerte? Ang swerte niya sa mga baliw na babae. Reserve lang siya. Tahimik na sinumpa ni Carla si Harvey nang tuluyang mawala sa paningin ang Bentley. Wala siyang ibang layunin kundi ang linisin ang kalat. Pagkatapos ng merienda sa hating gabi, nagpunta si Harvey sa istasyon ng pulisya ng mag-isa at pumasok sa K-39 at Ren. Pagkatapos ay nagbigay siya ng kanyang testimonya sa pulisya bago casual na lumabas ng istasyon ng pulisya. Pagkatapos ng lahat, siya ay inosente, at wala siyang dahilan para makulong ng 2 buong araw. Kinabukasan, dumating si Harvey sa ospital at dinalhan si Mandy ng pagkain at inumin, na parang walang nangyari. Binigyan siya ni Mandy ng kakaibang tingin, ngunit hindi siya nagtanong ng anuman tungkol sa anuman. Alam niyang pinoprotektahan siya ni Harvey. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, binuksan nila ang TV sa sick room. Ang screen ay nag-broadcast ng balita. Ngayon, ang pangalawang tranche ng mga ari-arian sa bagong distrito ng Floatwell ng ika-13 Young Master ng pamilya Bauer, si Joseph Bauer, ay ganap na sarado. Bukas na ang pre-orders. Ang bagong distrito ng Floatwell ay isang malaking unang hakbang para sa alyansa ni Young Master Bauer. Ang distrito daw ay mayroong Holy Mountain at Holy Lake na nakapalibot dito. Hindi lamang ang tanawin ay kahanga-hanga, ngunit ang lokasyon ay medyo madiskarte din. Sinabi ng isang eksperto sa geomancy na ang mga nakatira dito ay dapat na napakatalino. Gumawa si Young Master Bauer ng bagong distrito para sa mga maharlika, marahil kahit na ang unang pinakamahusay na real estate sa hilagang kanlurang rehiyon ng bansa H. 9,999 na bahay ang ibebenta. Iyon na lang ang natitira para sa mga ari-arian ng distrito. Dahil ang bahay ay hindi para sa pamumuhunan, ibebenta ni Young Master Bauer ang ikalawang yugto ng ari-arian sa mababang presyo bukas ng umaga. Ang orihinal na presyo ay $21,000 bawat 10 talampakang kwadrado, ngunit ngayon ay nabawasan ito sa $14,000. Mukhang excited ang mga reporter sa screen. Obviously, binili siya ni Joseph. Wala siyang gagawin kung hindi iyon ang kaso. Di nagtagal, ipinakita ang bagong distrito ng Floatwell. Napakaganda ng tanawin ng Holy Mountain at ng Holy Lake.
May mga pang-apat na henerasyong gusali, mga komersyal na kalye na puno ng mga luxury brand, at mga high-end na appliances. Mas maganda ang hitsura ng bagong distrito. Habang pinapanood ni Harvey ang balita, curious na pinutol siya ni Lillian na may kasamang tawa. Ano, nagseselos ka? Iyon ay isang malaking hakbang niyang Master Bauer doon. Sinabi niya sa akin ang tungkol dito dati. Plano niyang gawin ang nangungunang distritong gumagawa ng seda sa Hilagang Kanlurang rehiyon. Gusto niyang manirahan dito ang bawat mayamang tao. May 79 na palapag sa gusaling ito. Gamit niyan, magkakaroon ng kabuoang 9,999 na bahay. Kailangan mo ng hindi bababa sa $1.5 milyong upang makabili ng isa sa mga ito. Ang mga taong nakatira dito ay lahat ay magiging makapangyarihan at mayayamang tao. At ang mga bahay na ito ay ibinebenta. Pagkalipas ng ilang taon, ang mga taong ito ay magiging mga koneksyon ni Young Master Bauer. Kapag nangyari iyon, ang malalaking tao sa mundo ng negosyo, ang mga powerhouse ng gobyerno, at ang mga boss ng underworld. Lahat ay magiging mga kaibigan at kapitbahay ni Young Master Bauer. Tingnan mo siya, pagkatapos ay tingnan mo ang iyong sarili. Bata pa kayong dalawa, pero ano ang magagawa ninyo laban sa isang taong ganyan? Sa tingin ko, dapat tumigil ka na sa pagpapakita sa harap ni Mandy ngayon din. Sisirain mo lang ang swerte niya. Ikakasal si Mandy sa isang mayamang pamilya. Kung tutuusin, hindi ko ma-e-enjoy ang buhay ko sa Karangyan kung wala si Young Master Bauer. Natural, nangangarap pa rin si Lillian sa kayamanan ni Joseph sa kabila ng pagdurusa sa kanyang mga kamay noon. Naniniwala siya na magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang nangungunang biyenan kung talagang interesado si Joseph sa kanyang anak. Ito ang kanyang panghabang buhay na hangarin. Agad na nagdilim ang mukha ni Mandy nang marinig ang sinabi ni Lillian. Bigla siyang tumingin kay Harvey, na may sasabihin sana. Pero ngumiti lang si Harvey. Kasama ang mga bahay na ibinebenta sa mga kilalang tao, ang lugar na iyon ay tiyak na magiging nangungunang distrito ng medyas na sutla sa Hilagang Kanluran. Tiyak na magkakagulo ang mga tao sa buong property bukas. May pagkakataon si Young Master Bauer na maging pinakamayamang inapo sa kanyang pamilya. Sa katunayan, baka magkaroon pa siya ng pagkakataong umangat sa kapangyarihan dahil dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Si Lillian ay nagpakita ng nakakalokong mapagmataas na ekspresyon. Kaya alam mo kung gaano ka kamababa kumpara kay Young Master Bauer. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Tama ka dyan, kung ibinenta niya ang lahat ng ari-arian, magkakaroon siya ng kahit bilyon sa kanyang bank account. Hindi kailangang magselos ayon sa aking impormasyon, nag-anunsyo na ang ahente ni Young Master Bauer. Dahil sa malaking demand, kailangan ng lahat na i-verify ang kanilang kapital at magbunutan ng lot bago sila makabili ng kahit ano. Ang mga taong walang kahit $1.5 milyong ay hindi makadaan sa reception hall. Gayunpaman, sinasabi na kahit isang tao ay nag-monopolize sa average ng 10 bahay. Lahat ng hotel sa Floatwell ay napuno. Naghihintay ang lahat na makuha ang kanilang bahay. Hindi na sila makapaghintay na manirahan sa bagong distrito. Ano, may balak ka rin bang bumili? Tumingin sa iyo. Maaari kang bumili ng isa. Kahit na kaya mo, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mamuhay dito? Ang mukha ni Lillian ay puno ng paghamak. Siya ay likas na hindi kampi kay Harvey. Siya ay matigas ang ulo na kumapit sa pag-aakalang si Harvey ay isang masamang tao na sumisira sa pagkakataon ni Mandy na makasama si Joseph. Tumayo si Harvey na may tipid ng ngiti. Dahil sobrang hilig mo sa lugar. Paano kung pupunta ako at kuhanan ka bukas? Ibibigay ko ito sa iyo ng libre hanggat handa kang manatili dito. Binalak ni Lillian na tuyain pa si Harvey hanggang sa marinig niya ang mga salita ni Harvey, at natigilan siya saglit bago mabilis na tumayo. Narinig mo ba yun, Mandy? Sabi ng bastos na ito bibili siya para sa akin. Sigaw niya, gusto kong makita kung anong uri ng bahay ang bibilhin mo sa akin.
Mas mabuting huwag mong sabihin na hindi ka pinalad na makakuha ng isa. Bumili ka na lang ng slot ng iba. Huwag kang mag-alala. I don't need to draw the lottery tomorrow, mahinahong sabi ni Harvey. Magpahinga ka lang ngayon, Mandy. Papanatilihin ko rin si Cynthia. Matagal na siyang naging CEO. Oras na parating na niya ang mundo ng negosyo. Lumabas si Harvey sa sick room at nag-dial ng numero. Kumusta, Prinsesa Wright? Gusto ko talaga ang 10 bahay na ibinigay mo sa akin noon. Narinig ko na halos 100 sa kanila ang naibenta sa mga nangungunang waltzing figure sa unang yugto. Maaari mo ba akong tulungan ng mabilis? Sabihin sa kanila na bibilhin ko ang mga bahay sa dobleng halaga. Gusto ko ngayon. Pagkatapos ay nag-dial si Harvey ng isa pang numero. Hayden, ipadala ang iyong mga tauhan upang maghukay ng libingan. Ipapadala natin ang ating mga mahal na mga bisitang Indian sa ibang bahay. Sa sumunod na araw, ang buong hilagang kanluran ng bansa H ay nagkakagulo sa panahon ng pagbebenta ng bagong distrito ng Floatwell. Hindi lamang mga kilalang tao sa hilagang kanluran ang bumibili ng mga bahay. Maging ang mayayamang pamilya mula sa Mordo, Waltzing, Las Vegas, at Hong Kong ay lumipat din. Narinig ng lahat na binili ng isang misteryosong lalaki ang bawat ari-arian sa unang yugto sa mataas na presyo. Ang mga presyo ng bahay ay bumagsak sa ganap na kaguluhan. Sa madaling salita, kahit sino ay maaaring mag-flip ng mga bahay sa dobleng presyo. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol dito, binauhaw ang Floatwell ng mayamang tao na umiiyak para bumili ng mga bahay sa bagong distrito. Hindi nagtagal, ito ang naging pinakamahalagang kaganapan sa buong lungsod. Alas 9 ng umaga, opisyal na binuksan ang pinto sa reception room. Napuno ng maliliwanag na ilaw at mga alahas ang buong bulwagan, at may matingkad na pulang carpet sa sahig. Ito ay isang pambihirang tanawin. Sa magkabilang gilid ng bulwagan, makikita ang mga bunny girls na naglalakad-lakad upang aliwin ang mga bisita. Isang mamahaling kotse ang lumitaw, at maraming tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang pumasok sa bulwagan. Malapit nang sumali ang mga miyembro ng alyansa ng negosyo ng Floatwell. Lahat sila ay kilalang-kilalang mga magnate ng negosyo ng Floatwell, at sila ay itinuturing na pinagkakatiwalaang pangkat ni Joseph. Kung wala sila, wala si Joseph sa kinaroroonan niya. Nataranta ang mga tao nang makita nilang pumasok ang mga taong ito sa bulwagan. Ang mga dumating dito mula sa buong hilagang kanluran ay napuno ng pananabik habang naghihintay ng kanilang pagkakataon na bumili ng bahay. Nadama ng lahat na ang mga bahay dito ay masyadong mura para sa kanilang halaga. Habang kumukuha ng litrato ang mga miyembro ng negosyo, lumapit ang magandang host mula sa Floatwell TV at tumayo sa platform na nakangiti ng masigla. Ito ay isang mahalagang araw, mga kaibigan. Isama natin ang ating pinakamalaking mamumuhunan sa bagong distrito ng Floatwell at tagapag-ayos ng kaganapan ngayon, si Joseph Bauer ng pamilya Bauer, upang magbigay ng talumpati. Nakatitig ang lahat sa pasilyo sa likod nila nang may nag-aalab na pagsinta. Tuwang-tuwa rin ang mga mayayamang babae at mga kilalang celebrity sa internet. Ang pamilyang Bauer ang pinuno ng nangungunang 10 pamilya. Si Joseph ay isang direktang inapo, sa 3 young masters, siya ang may pinakamaraming pagkakataon na maging master ng kanyang pamilya. Si Joseph, na nanatiling maingat sa nakalipas na 6 na taon, ay isang alamat sa marami. May mga bali-balita pa na maaangat ni Joseph ang kanyang pamilya sa mas mataas na antas kung aakyat siya bilang Panginoon. Ang mahalaga ay single pa rin siya. Safe to say, siya ang pinakakanais-nais na tao sa bayan. Kaya naman naakit ni Joseph ang atensyon ng napakaraming tao. Casual na pumasok ang isang lalaking naka-white suit, kasama ang isang grupo ng mga tao na sumusunod sa likod. Ang gwapong mukha at matangkad na si Joseph ay talagang bumihag sa puso ng mga babae doon. Sa madaling salita, hindi lang siya ang Prince Charming, siya rin ang Prince Charming sa lahat ng Prince Charming. Nakangiti si Joseph habang kumaway sa mga tao. Pagkatapos, humakbang siya sa plataporma. Ladies and gentlemen, magandang umaga.
Sabi niya sa mayamang nasa harapan niya. Napakagandang makita ang lahat ng pumupunta sa bagong site ng pagbebenta ng distrito. Alam ninyong lahat ang tungkol sa misteryosong tao na bumili ng bawat ari-arian sa unang bahagi na naging doble sa $28,000 bawat 10 talampakang kwadrado. Ligtas kong masasabi sa inyong lahat, kahit na hindi ko alam kung sino ang taong iyon. Gayunpaman, nangangahulugan ito na mayroong isang napakalakas na figure na interesado sa bagong distrito ng Floatwell. Nangangahulugan din ito na masyadong mababa ang mga presyo ng bahay. Ngunit ako ay isang taong may mabuting reputasyon. Dahil sinabi kong ibebenta ang mga bahay sa halagang $14,000 kada 10 talampakang kwadrado, nanatili sana ako sa ganoong paraan. Please, bumili kayo nito. Tinitiyak kong ito ang pinakamagandang presyong makukuha mo. Sa totoo lang, sinisimulan na ni Joseph ang pagsisisi sa kanyang desisyon. Hindi niya mahanap ang taong bumili ng lahat ng mga bahay na iyon sa unang tranche kagabi. Pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang taasan ang kanyang presyo o hindi. Sa kasamaang palad, sa puntong ito, wala siyang pagpipilian kundi manatili sa plano. Kabanata 3420. Pinananatiling pribado ni Joseph ang kanyang iniisip at sa halip ay inilagay ang kanyang kabayanihan at banal na harapan. Dahil walang paraan para makakuha siya ng mas maraming benepisyo mula sa pagbebenta, nagpasya siyang ibenta ang lahat sa lalong madaling panahon. Walang pag-aalinlangan, ikinaway ni Joseph ang kanyang kamay at ngumiti sa lahat. Bawat tao, trust me when I say na siguradong tataas ang presyo ng lupa pagkatapos ng 10 taon. Walang paraan na $150,000 bawat 10 talampakang kwadrado, kung ihahambing sa magagandang tanawin. Huli na para bumili ng isa pang bahay kapag nangyari iyon. Sa malapit na hinaharap, ang lugar na ito ay magiging top silk stocking district sa northwest region ng bansang H. Ang lugar na ito ay simbolo ng iyong katayuan at pagkakakilanlan. Magtiwala kayo sa akin. Ikaw ay magiging isang tunay na piling tao sa sandaling bumili ka ng ari-arian dito. Ikinaway pa ni Joseph ang kanyang kamay, lalong nasa sabik ang mga tao. Gusto ko ng isa, gusto ko ng 10. Kung tutusin, may pera ako. Ang mga tao sa harap ng karamihan ay kay Joseph. Buong lakas silang sumigaw, parang papatayin talaga nila ang sarili nila kapag wala silang mabibili dito. Gusto kong ibalik ang bahay, Joseph. Habang inaakala ni Joseph na magiging maayos ang lahat, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran. Ang tunog ay lubhang nagbabala, na nagpatahimik sa buong lugar. Talagang hindi makapaniwala ang lahat nang makita nila ang hindi kaibig-ibig na lalaki. Kung tutusin, hindi naman sila tanga. Ang lalaki ay hindi lamang nagbuhos ng malamig na tubig sa buong sitwasyon para magsabi ng isang bagay sa isang napakahalagang sandali. Lubos niyang hindi iginalang si Joseph at ang kanyang alyansa sa negosyo. Ibinaba ni Joseph ang kanyang tabako na hindi man lang nasindihan at malamig na tumitig sa kanyang harapan. Isang lalaki ang naka-cross arms habang tuloy-tuloy na naglalakad. 2 babae ang lumapit sa likod. Sa kaliwa, makikita ang malamig na ekspresyon at payat na figure ni Rachel. At sa kanan, bumungad sa madla ang maganda at inosenteng mukha ni Cynthia. Napanganga ang lahat sa ganoong tanawin. Pagkatapos ng lahat, walang ordinaryong tao ang maaaring magkaroon ng 2 nakasisilaw na dilag na nakatayo sa likuran niya. Harvey. Napakunot ang noo ni Joseph nang makita ang mukha ni Harvey. Hindi niya akalain na magpapakita si Harvey out of the blue. Alam ba niya na hiniling ko sa mga Indian na labanan si Mandy? Ang kaisipang iyon ay lumitaw sa isip ni Joseph, ngunit sa ganitong kalagayan, hindi niya makumpirma ang kanyang palagay. Sinindihan niya ang kanyang mahabang manipis na tabako bago pinikit ang mga mata kay Harvey, isang ngiti na sumasayaw sa kanyang mga labi. Nagtataka ako kung sino ito, Sir York. Kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ka isa sa mga kliyente ko. Wala ka ring pag-aari dito. Magugulo ka sa negosyo ko kung nandito ka lang para sumigaw na ibabalik mo ang bahay ko. Mas mabuting bigyang katwiran mo ang iyong mga aksyon.
Kung hindi mo gagawin, hindi lang ako mabilis na magsesettle ng mga score sa iyo, ngunit ang mga tao dito ay hindi ka rin papakawalan. Dapat mong malaman na ang mga tao dito ay mas malaki kaysa sa batas. Maya-maya ay tumangala si Joseph. Ilang tao sa crowd ang lumabas at sinigawan si Harvey doon. Sinusubukan mo bang pigilan kami sa pagbili ng bahay, bastos ka? Sinisikap mo bang pagmamay-ari ang bawat ari-arian sa iyong sarili? Wala kang pagkakataon.